sa bawat isa. Alright. Pwede bang ngitian yung katabi? Sabihin mo, good morning. Welcome home. Oh, sabihin mo, nakaka-bless. Nakita kita. Yes. Alright. As announced po no, last Sunday and even kanina po no, sa ating announcement ng ating mga hosts, no? Tomorrow will be the start of our Babad Week. Alright? Are you excited? Alright, that would be 3 nights actually, Monday, Wednesday, Friday po yan, no? So, I hope that you will join us. Amen. Oo. Parang konti lang yung nag-amen. Okay lang kayo? Okay lang yan. Kanina din sa first service, medyo mahina yung amen nila. Ganyan talaga pag prayer and fasting, no? May alang pag-hold back ng excitement eh. Alright? Because it will be 5 days that we need to deprive ourselves physically from food. Ayan, parang nalungkot ulit sila. Meron pa po ba kayong mga spaghetti sa ref po ninyo? Meron pa? May nakita ko, tinatagtag na eh. Yung iba eh, grabe na yung yung tigas ng spaghetti tsaka ng macaroni. Grabe. Baka time na rin po i-let go. Tama na rin po siguro, nakailang painit na rin. Alright? Alright, so, you know what? Makinig po kayo, no? If we want to experience breakthroughs, we need to prepare. Sabihin po natin, prepare. Alright, by the way, hi po sa mga nasa online pala, no? We need to prepare. And taas po ulit ang kamay. Sino po dito gustong-gusto ninyong makaranas ng breakthroughs and miracles for 2025? Ang hindi po magtataas ng kamay, hindi po pagpapalain. Sige, papakita nga mga kamay. Iwagay-way. Amen. Alright. Alam ko po, lahat tayo yan ang desire natin, di ba? Kaya po mahalaga na we have to prepare, pray, and fast because this year will be amazing. But of course, it will not be easy. Diba? Ganyan naman tayo pag bagong taon, parang wow, full of excitement. Tapos along the way, ang daming mga pagsubok na dumarating. Tama po ba? But again, uulitin ko kung sure na sure kayo, again, taas ang kamay na gustong makaranas ng supernatural experience from the Lord this year. Woo! Excited. Gusto kong energy ng second service. Very good. Wow! Alam ko po, hindi madali ang desire natin, no? And ang inaas din po ni Lord sa atin ay hindi rin madaling preparasyon. Kaya tanong ko po sa bawat isa, ano ba dapat ang goal mo sa prayer and fasting? Tanong nyo nga, ano ba? Ano ba dapat? Okay, alam nyo po, ang kailangan natin sa prayer and fasting is that you need to consecrate. Sabihin po natin, consecrate. Kaya nga po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy this morning. Our preaching is entitled, as we prepare for our Babad Week, is entitled, It's Time to Consecrate. Sabihin nyo nga, it's time to consecrate. Alamin po natin, ano ba ang importansya ng consecrate, no, or purify, no, pag-set apart, at ano ang results nito sa ating buhay base sa text na babasahin natin. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo as we read God's word for this morning. Siguro salit-salit na lang, no? Ayan. So, naniniwala po ako na for 2025, nagbago na po mga buhay ninyo. Lahat po kayo ay magbabasa. Amen? Sige, mauna po muna ako. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Sige po, basahin natin.
Wow. And Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that may know that I am with you as I was with Moses. Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites. Yan, paki-memorize po, may enumeration po tayo mamaya with that. Okay, next po. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. Sige po, next. Alright, last two, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the sea of the Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. Sige, basahin po natin lahat. The priests who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completing the crossing on dry ground. And God bless Israel. Sige, bago po tayo umupo, let's pray. Father, una sa lahat, we thank you. We appreciate you, Holy Spirit, for being here. Kanina ka pa nandito sa first service, kumikilos sa mga puso ng bawat isa. At naniniwala ako sa second service at sa online, hindi ka rin papahuli. Marami pong salamat sa mga pusong you will touch today and even minds, Lord. We're not just here, Lord God, to be informed by your word. Nandito rin po kami para ma-transform. And alam ko po, Panginoon, mabigat ang salitang consecration. Pero ang dalangin ko po sa bawat isa, we will desire you because, Lord, ang gagawin mo sa taong ito ay hindi magiging madali at basta-basta. All of us are praying for breakthroughs and miracles in our lives to happen this 2025. Kaya po, Panginoon, turuan nyo kami sa mga susunod na araw na magkaroon ng tamang puso, ng tamang preparation, Lord God, sa gagawin mo sa taong ito. And Lord, use your servant this morning. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng ayan, makakaupo na po tayo. Amen. Okay. Sige, sabihin nga natin ulit, it's time to consecrate. By the way, nakakita ko ng new faces. Ayan, may mga first-timers ba tayo? Meron? Parang meron, no? Sige po, okay lang po ba rin tumayo pag first-timer? Samahan na lang first timer. Fresh timer. Okay lang po ba? Ayan, I think I see a new face here. Ayan, hello po. Yan. Kuya, ata nila Mary Ann. Meron din ba dito? Fresh, fresh vegetables. Ayan. Joke lang. Alright, welcome mo no, sa ating church. Anyways, let's go no, sa ating text na binasa. Alright, the background of this text is actually Joshua and the Israelites. Alam ko po, nabasa na iba sa atin dito. They are about to cross the Jordan River, but the Lord is giving them instructions bago sila tumawid. Alright? At ang great emphasis ng Panginoon ay i-position ang Ark of the Covenant sa umpisa, sa unahang linya. And they were instructed na kailangan magkaroon ng distansya about half a mile from the Ark of the Covenant. Because the Ark of the Covenant represents the presence of the Lord. Alright, the literal presence of the Lord. Sige, pakita natin. Sino ba nagbubuhat dyan? Si Ray, Jefferson, si Mark. Ikaw ata yung isa. Alright, mostly ang nagbubuhat talaga dapat dyan ay mga pare. Alright, mga Levitical priests.
Alright? And in verse 3, balikan natin, napaka-specific ni Lord. Ang sabi dyan, yung nakabold, you are to move out from your position and follow it. You have to move out and follow it. This signifies that the holiness of His presence and putting it first reminds us not to get ahead of the Lord in what He is about to do or where He is leading us. Alright, so napaka-importante ng emphasis na dapat nauuna si Lord. Alright, kaya hindi po ba kayo nagtataka, bakit kada January nagpre-pray and fast tayo? Bakit tayo nagsisik? Kasi we want the presence of the Lord to go ahead of us for this 2025. Amen. Kasi in verse 4, sabi nga ni Lord sa kanila, then you will know which way to go since you have never been this way before. Alright? And I know most of us, excited tayo nung pumatak ang January, full of hope, full of excitement. But at the same time, maraming questions. Tama ba sa inyong isipan na, ano kayang mangyayari sa taong ito? Will it be a good year for me? Or marami ba ako ma-encounter na naman na problema? Ano kaya? Diba? Kaya importante na anak, kailangan mauna ako kasi nga hindi mo alam kung ano ang pupuntahan mo or anong mangyayari sa'yo sa taong ito. Amen? So, ine-emphasize that let God guide us to our path. Paunahin mo siya, huwag ikaw ang manguna. Diba? I know, marami po sa atin, dami na nating sinulat sa planner natin, diba? Okay yun. Pero pinapakita na sa ating seeking, dapat mauna ito kasi kailangan nating sumunod at kumilos sa direction ni Lord. Amen? Kaya nga, Joshua gives the topmost instruction sa Israelites bago sila tumawid. And that is consecrate. Sabi natin, consecrate. Kaya nga in verse 5, sabi niyan, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. And some of us were excited of the amazing things, but we're not excited to do the consecrate part. Pero again, bago ibigay ni Lord ang promise, kailangan sundin mo na yung command. And that is what? Consecrate. Ano ba ang consecrate? Ang Hebrew po nito ay kadash. Sabi natin kadash. Ano kadash? Di ba? We have to make clean, ceremonially, morally, appoint, dedicate, be keep, holy, prepare, proclaim, purify, sanctify, set apart. So in short, kailangan nyong magbabad sa presence ni Lord. Amen. Alam niyo po, kaakibat ng great work ni Lord ay ang great work rin natin. Diba? Consecrating ourselves ay challenging. It is about denying our selfish and fleshy desires. Ngunit kung matindi ang challenge nun sa part mo, ay matindi rin naman ang gagawin ni Lord sa buhay mo. 5 days lang to, kumpara naman sa buong taon na gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen. Alam niya po, sabi nga ni Bruce Wilkinson sa aming SOD, this consecration class, sabi niyan, consecration is the amount of our unconditional surrender to God. Amen? Hanggang saan ang kaya mong isurrender sa Panginoon? Alright? When we set apart ourselves, we invite God to intervene in our lives. Kung importante po sa inyo na magtagumpay sa taong ito, pues dapat importante rin sa iyo ang presence ni Lord na i-lead ka sa buong taon. Amen. May kausap. And according sa text po na binasa natin, alamin natin ano yung naging result ng kanilang consecration. What are the results when we consecrate according to the text na pwede po nating maranasan kapag desperate talaga tayo na gawin ito. Number 1 po, sige pakibasa, result of consecration. Number 1, in verse 7, sabi dyan, and the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know that I am with you, as I was with Moses. Alam niyo po, fulfill ng Panginoon yung promise niya kay Joshua, na alam mo, Joshua,
huwag kang mag-alala. Kung sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. Diba, malaking pressure sa isang next generation leader na mag-lead ng isang napakasangkaterbang tao na alam naman natin for 40 years naging pasaway. At sabi ng Panginoon, alam mo, ka mag-alala, kung paano ko sinamahan si Moses, yun din ang pagsama na gagawin ko sa'yo. Alright? The Lord is letting this next gen leader to shine. Sabi mo nga sa katabi mo, it's your time to shine. Yes, comment mo dyan, it's your time to shine, showtime. Diba? Alam niyo pa, when we consecrate, hindi ka lang nagsasacrifice na hindi kumain. Or wag magbabad sa social media. Diba? Agkaman TikTok natin, diba? For 1 week, di ka magti-TikTok. Grabe, parte na talaga ng katawan yung pagti-TikTok. May ganun ba? Oo naman. Diba? Hindi ka talaga makatagal, hindi ka makapag-scroll sa Facebook. Pero alam mo, kung gagawin mo to, dahil mahal mo ang Panginoon. Alright? Consecration shows how we prioritize God over everything. It is self-denial. It is humility. Why? Because when we humble ourselves, God exalts us. Alam mo, yun yung kagandahan bilang isang Kristiyano, yung hindi mo na kailangan magboy-boy, di ba? Yung ginawa ko to, di ba? Ako ang gumawa nito, ako nagsulat, ako nag-effort nito. Pero when you do things because you obey God, nagugulat ka na lang na ikaw yung, di ba? Ikaw yung prinopromote ni Lord. Di ba? Itinataas niya yung mga anak niya kasi ganun talaga si Lord eh. Gustong-gusto niya na primo-promote, pinagmamalaki yung anak niya. And I remember, there was this book na nabinasa ko, maganda basahin nyo rin, libre lang naman to, by Pastor Joey Bonifacio. The title is The Mystery of the Empty Stomach. Sabi niya doon, Jesus was telling them that while others fast out of duty, His bride will do it because she delights in Him. Okay, remember, we are the bride of Christ. And while others fast to deprive themselves of the flesh, she will do it because she desires Him. And while others fast out of desperation, she will fast because she is devoted to Him. Magfa-fast tayo, hindi dahil ito lang ay activity ng church, but because you are desperate for God. Magfa-fast ka kasi sinabi ng mentor mo, hindi, but because you want to desire God. Diba? You are devoted to the Lord. Amen? Kasi for December, aminin natin, sobrang busog na busog ang flesh natin. Kainan dito, diba? Tanggap ng regalo, tama ba? Wala pong nangyari. Yun lang, hindi ko alam, no? But you know what, kaya nga may January, kasi it's time for us na busugin mo naman ang spirit mo. Alright? Kasi again, may gagawing matindi ang Panginoon, pero ang tanong ko sa'yo, handa ka ba? Tanungin mo nga yan sa katabi mo, makikita ba kita sa babad night? Yun lang. You know what? Umaten ka lang kahit isang gabi or I think baka magkaroon tayo ng online. Di ba? Ano lang ba yun? Na magbababad ka sa Panginoon for this week. Makinig po kayo, church. Sa fasting, walang masarap na handa, pero ihahanda ka niya sa masarap na breakthroughs mo from the Lord. Amen. Yan yung gusto niya, yung mga handa. Kailangan may bars talaga eh. But you know what? Panigurado po ako dahil nag-consecrate ka, nagbabad ka, marami dito sa Lighthouse ang itataas ni Lord sa taong ito. Diba? Sa mga nag-aaral, taas ang kamay. Diba? This year, magtatapos kang excellent at highest honor. Woo! Diba? Sa mga nagwo-work dito, taas ang kamay. Taas nato yung mga kamay natin. Amen. Promotion at salary increase. Amen. Oh, Lord. Diba? Sa mga may business. Diba? More sales, more expansion. Diba, Ate Mitch? Diba, grabe, Mac and Grill all over the world. Grabe naman yan. Diba? Sa ministry, next level ng anointing ang ibibigay ni Lord sa'yo.
Sabi ko nga, di ba, yung grabe yung mga ushers, nakita yung bumukas yung pintong, ngumiti lang, grabe, save na. Grabe. Ano ba yung sabi ko nga kanina sa worship din, kunyari si Almira, hawak lang yung mic, hindi pa kumakanta, pero grabe, bumabagsak na yung presence ni Lord. Ganun. Why not desire for something greater this year? Amen. Di ba, lahat tayo gagamitin ng Panginoon. More souls na mawiwin for the Lord. Amen. May kausap. This year, marami pong i-exalt si Lord na anak niya kasi una silang nagbabad. Amen. Huwag niyo pong i-miss ang promotion at multiplication ni Lord sa'yo. Mag-consecrate tayo, magbabad tayo. Amen. So ano po yung number 1 na result? Number 1, God exalts you. Number 2 po, na result ng consecration. Number 2 is that God drives out hindrances. No, in verse 10 to 11, sige pa basahin natin, this is how you will know and that He will certainly drive out before you the and Jebusite. Parang iniiwasan niyo po itong mga ating mga tongue twister, no? Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites. Di ba? Parang pwede mong i-rap, no? Alam niyo mga tribes na yan. Pero itong mga tribes po na ito ay mga kalaban na nakatira doon sa promised land na kailangan po nilang paalisin. Pero ang matindi dito, si Lord na mismo ang magpapaalis sa kanila. Alright? Alam niyo po, kapag nilaan natin ang sarili natin para kay Lord, siya ang mag-aalis ng mga hadlang sa buhay mo. Hindi dahil exempted ka na sa pagsubok, di ba? Pero makakaasa ka na ano man ang humarang sa'yo, kaya mo itong mapagtagumpayan. At sinasabi ko sa'yo yung katabi mo, hindi yan yung hadlang. Di ba? Alam niyo yon? Alam niyo po, si Joshua sa totoo lang, hindi naman siya naging exempted na humarap ng mga kalaban niya. Diba? After nila pagpunta nga sa promised land, may mga kaaway pa rin. Pero alam mo yung matindi at ang ending lagi ni Joshua, victory. Alright? Bakit? Kasi babad sila. Diba? Alam niyo po, marami mang pilit mag-distract sa atin, sa'yo, sa pangako ni Lord ngayong 2025, pero hindi ka matitinag. Hindi ka magsasettle for less dahil alam mo na ang inihanda ni Lord sa'yo ay the best. Sabi natin, the best. Diba? Pag dumating yung time this year na ang dami talagang temptation, sinasabi sa hindi, ganito na lang gawin mo. Mag-compromise ka na. Hindi ka kasi alam mo may the best na pinangako si Lord sa'yo nung nagbabad ka eh. Babalikan mo yung word ni Lord, hindi. Naalala ko na nag-pray and fast ako, specific si Lord. Ito ang word niya sa akin. Amen. Sa taong ito po, church, maraming gustong magbangga sa dream na nilagay ni Lord sa'yo, pero huwag kang mag-alala. Kasangga mo siya. Amen. Diba? Sabi ko nga kanina, baka nga, diba, this week, baka madami silang, diba, nagbi-meeting na yan, no? Si Satan, tsaka yung mga demons. Okay, demolition job para sa buhay ni Jefferson. Plan A, Plan B, no? Pero grabe ang tindi ni Jefferson mag-pray sa Babad Week. Talagang, shikarabahan na rin lahat ang plans ng enemy. Shikarabahan. Ano ba yan? Nagbi-meeting tayo dito, ang ingay ni Jefferson. Tapos, shikarabahan na. Ang ingay ni Jefferson, di tayo makafocus sa plano natin. Sige, wag na nating ituloy. Hindi ba kayo nagtataka bakit lagi kayo iniistorbo ng kaaway sa buhay nyo? Baka hindi rin tayo nagpe-pray ng matindi. Best friend nyo po ba siya? Hindi naman, no? Diba? For 2024, ilang beses kang ninanakawan ng kaaway, ilang beses kanyang binubugbog. For 2025, wag ka nang pumayag na manakawan ka ulit. Diba? Ninakawan ka ng joy, ng hope, diba? Ng pangarap, ng passion. Wag ka nang papayag this year na nakawan ka niya ulit. Kaya nga in Proverbs 6 verse 31, sabi nga dyan, but if he is caught, he must pay back ilan? Ilan po? What he stole, even if he has to sell everything in his house. Church, it's your time na ikaw naman ang maningil sa kaaway.
Diba? Lumuhod ka, mag-pray ka, ikaw na demonyo ka, ilang beses mo akong ninaanakawan ang pangarap, ng pagmamahal, ng pasyensya, ng passion this time. Diba? Ibalik mo sa akin kung ano yung ninakaw mo. Amen. It's payback time. Huwag ka nang magpaapi this year. Amen. Okay lang po kayo, parang mamimiss nyo siya. Hindi naman po. Alright, so ano po yung number 2? God drives out hindrances. Pangatlo po, ano pong result ng consecration? Number 3, God performs miracles in tough situation. Sabihin po natin miracle. In verse 13 to 16, okay lang po ba samahan nyo kung magbasa? Sabi dyan, and set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priest carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Last po, yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, so the people crossed over opposite Jericho. Alright? Alam niyo po, yung Jordan River kasi, bukod sa malakas talaga yung agos niyan, kasi yung tubig mula sa bundok ng Hermon, bumababayan pag umuulan. So napupuno, umaapaw talaga yung tubig. Alright? So mas nagiging challenging yung pagtawid nila. Alright? So, dahil nga nag-consecrate sila, nag-prepare sila, alright, the presence of God is with them, which is the ark, tumigil yung pagdaloy ng tubig. Pakita natin. Diba? Saya naman yan. Diba? Nung tatawid na sila, umangat yung tubig, parang Moses part 2 lang to. Diba? And alam nyo po, this is a reminder for us that no matter how challenging this year will be for you, believe that God will perform miracles. Sino po dito na napatunayan niya na yan sa buhay niya? Ilang beses nang gumagawa si Lord ng miracle sa buhay niya. Pwede bang palakpakan mo ang Panginoon? Pero ano nga ba ang sikreto? Bakit grabe ang miracle ni Lord sa kanila? Again, because nag-consecrate sila. They set apart. Ay nakakalungkot po sa atin minsan, nagdedemand tayo kay Lord. Lord, bakit parang hindi ko na nararanasan yung miracle mo? Parang walang nangyayari. Ang tanong, nagbababad ka ba? Tanong mo sa katabi mo, nagbababad ka ba? Sa mga nanay, nagbabad po ng labahin. Nababad na yung bangus, no, na ipiprito para bukas. Di ba? Pero alam nyo po, minsan nga sabi ko, lakas tayo makademand kay Lord. Pero tayo, 1 week lang naman na magbababad ka sa presence niya. 1 week ka lang na magsasacrifice, hindi ka magso-social media. Alright, so do not expect nakikilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo kung hindi rin naman niya nakikita ang uhaw mo sa presence niya. Amen. And aminin natin, minsan nakakalungkot na nagpe-pray lang tayo ng miracle kapag nakakaranas na tayo ng matinding pagsubok. Aminin. Diba? Na, Lord, please, miracle. Buhayin niyo po, Lord. Pagalingin niyo, Lord. Provision. Pag walang-wala na. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi niyo ba naisip na hindi naman natin kailangang humarap sa matinding pagsubok para mag-perform ng miracle si Lord? Remember sa gospel, si Jesus, everyday siyang nagpe-perform ng miracle. Kaliwat kanan, may pinapagaling siya, nagda-drive out siya ng demons. Araw-araw nagpe-perform si Jesus ng miracle. Which reminds us na the Lord can perform miracles in our lives every day. Even on a regular basis, pwedeng mag-miracle si Lord. Miracle na dapat wala ka sanang pamasahe pero pambihira may nanlibre sa'yo.
Diba? Sa tricycle. Nalala ko yung kwento ni Almira sa bus, no? Hindi siya pinagbayad, ang galing. Diba? Miracle yung kulang na yung budget nyo. Pangkain, pang-ulam sa bahay, tapos may kumakatok. May dalang pansit. At drinks, diba? May manok. Diba? May birthday pala. Miracle yun, wala kayong kakainin eh. Miracle na yung katrabaho mo, yung kaklase mo, depressed siya nung araw na yon, wala na talaga siyang pag-asa. Pero binati mo, uy, good morning, kamusta ka na? Ay, may nagmamahal pa pala sa akin. Diba? Miracle yun. Miracle yung hindi ka na sana attend ng church, pero pambira pag-attend mo, nakita mo diba yung sinabi ko kanina, si Abo, wow, Lord, bless mo ko. Nakita mo pa nag-rap ng volunteers. Diba? Sample, gusto niyo po ba? Yan. Mag-volunteer po kayo para ma-witness niyo po. Alam niyo po, again, for 2025, makinig po kayo, church, you will experience miracles every day. Diba? Mahilig po magpakitang gilas si Lord. Magaling si Lord, araw-araw. Huwag po natin siyang limitahan. Kailangan ba birthday mo lang magmimiracle si Lord? Hindi. Araw-araw kayang magmiraglo ng Panginoon. Alright. So that's number 3. God perform miracles in tough situation. And last point, number 4 po. Ano ang resulta ng consecration nila? God leads you to a new beginning. In verse 17, the priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all of Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Alright? So dahil po doon, nakatawid na po sila. And alam niyo po, ang people of Israel, 40 years po silang nasa wilderness. Magmula nang sila ay umalis sa Egypt, 40 years na sila ay TNT. Wala silang permanenteng residensya. Alam mo yun, balakad-lakad lang sila. They were wandering around. And here they are, pumapasok na sila sa pinangakong lupa ng Panginoon para sa kanila. Na this time, alam nyo mga anak, hindi na kayo kailangang palaboy-laboy. Pero dito sa papasukan ng lupa, ito na yung lupa na para sa inyo. May permanent residence na kayo. May permanente na kayong lupa at tahanan. Amen? From that day, they were called a people of Israel. Now, they are called a nation. Diba yung sarap sa pakiramdam na, Lord, grabe. Ito na yung pinangako mo. Diba? Alam niyo po, when we consecrate ourselves to God, He gives us a fresh start, hope and strength to face what's ahead. Diba? Panibagong simula para sa mga may nasirang nakaraan. Diba? Kung 2024 mo, hindi siya ganun kaganda, let me tell you, 2025, it's time for you to start again. Hindi consecrate ka. Yan, pati yung mic natin, kailangan na rin ng ata ng consecrate. Alright? May kausap. Diba? Alam niyo po, sa 2025, marami ulit ang magsisimula. Sino po dito excited ulit siya magsimula? Amen? Hindi lang yung basta-bastang simula, pero yung simula na punong-puno ng pananampalataya. Diba na, Lord, let's do this. Diba? Simulan mo ulit na, diba, mangarap. Kasi last year ba, na-discourage ka? Simulan mo ulit na magmahal kung last year nasaktan ka. Simulan mo ulit magpalakas kung last year nanghina ka. Sa mga mentors, sa mga leaders, simulan mo ulit mag-win and make disciples kung last year ang daming disciples na iniwang ka. Amen. Amen. Diba? Simulan mo ulit magpagamit sa Lord. Mag-ministry ka na sa 2025. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang uupo this year. Ay, parang ayaw nila. Gustuhan talaga nilang markahan yung mga upuan nila. Sabihin mo sa katabi mo, this year, mag-ministry ka na.
Di ba, mangarap tayo ng malaki para sa simbahan natin. Sabi ko nga kanina sa first service, masaya na lang ba kayo na 2 service tayo Sunday kung kaya naman natin mag-4 na service kada Sunday? Grabe na, wow, worship team. So anong kailangan natin? We need more. We need more volunteers. Sabi mo sa katabi mo, this year, mag-volunteer. Tignan niyo yung katabi niyo. Akong tinitignan niyo eh. Takot kayo sa katabi niyo. Sabi mo sa katabi mo, this year, mag-volunteer ka na. Mangarap tayo ng malaki para sa church po natin. Amen. Wala pong imposible sa Panginoon. Amen. 2025 is a year to dream again. Not just for you, but for your church, but for your family. Amen. 2024, di ba? Masyado ka nang binugbog ng kaaway. Huwag ka nang pumayag this year. Amen. So, ano ang resulta pag tayo nag-consecrate? 4 po. Number 1 is, pangalawa, number 3, and last, number 4. Pwede pong palakpak ng malakas lang sa Lord. So, abangan ko po kayo no, sa Babad Week natin. Alright? So, as I end po, no, after they crossed the Jordan River, ang lupit talaga, no, marami pang ginawang miracle si Lord sa kanila. No, iba talaga yung result ng nagko-consecrate. In chapter 5, pinakita rito kung ano pa ang naging results ng consecration nila. You want more? Alright, letter A, the Amorite and Canaanite kings melted in fear. Alright, nung nalaman nila na, wow, tumawid sila sa ilog. Natakot sila. Diba? Kasi kung kayang gawin ng Panginoon yan sa kanila, paano na lang sila? So natakot sila. They no longer dare to face them. Sila na ang umatras. Letter B, the Lord rolled away the reproach of Egypt from them because of the circumcision. Alright, nasan yung ating mga tropa peeps? Yan, ating music team. Tropa peeps talaga. Alright. Alright, letter B, the Lord rolled away the reproach of Egypt from them because of the circumcision. Alam niyo po kasi, alright, sabi ko nga, for 40 years, nasa wilderness sila pakalat-kalat, pasaway. Diba? Alam niyo naman po kung ano yung mga pinaggagawa nila ng 40 years na yun, diba? Nag-set up sila ng idols, diba? Nagpakasasa sila sa sin. At eto, ang ginawa ng Panginoon, yung circumcision na yon ay isang paraan para sabihin ng Panginoon, inaalis ko na kayo ngayon sa kahihiyan at pagkaalipin nyo sa mga Ehipto. Grabe no? And letter C, they enjoy the fruit of the land of Canaan. Diba? Isipin nyo, 40 years ang kinakain nyo tinapay. Okay naman. Siguro syempre wala naman silang choice kasi yun yung provision ng Lord. Mana yun, libre. Mana. Diba? So for 40 years, isipin mo, tinapay yung kinakain nila. And finally, pagdating nila sila sa Kanaan, makakatikim na rin sila ng ibang pagkain. So ang saya. Alright, they no longer need the food that God gave them in the desert, but now they enjoy the fruit of the land of Canaan. Sabi ko nga baka, di ba, may mga sirisa, di ba, pakwan, ano pa yung makita? Gabi, ang saya, hindi na puro tinapay. Sabi siguro nila, di ba? And letter dito yung malupit. The commander of the army of the Lord appeared. Sino nga ba ito? No, in verse 13 to 15, sabi dyan, now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man. Sabi nga natin, a man standing in front of him with a drawn sword in his hand, and Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies? So neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have now come. And in next verse, sige pa, basahin natin. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? The commander of the Lord's army replied,
So, sino nga ba itong man na na-encounter ni Joshua? Sino ba itong commander of the Lord's army na naka-enkwentro ni Joshua? Alam niyo po ba that the man or commander of the Lord's army was a Christophany or the appearance of the pre-incarnate Christ? So yung na-encounter ni Joshua naman ay hindi lang basta-basta lalaki, pero na-encounter niya si Jesus Christ. So ano ang significance ng appearance ni Jesus Christ kay Joshua? So pinapaalala niya that letter A, Joshua, I am the supreme commander of your battles. Standing with a drawn sword suggests that he was there to fight either against with or for Israel. Ipinapakita ni Christ kay Joshua na alam mo, Joshua, ako ang in charge ng battles mo. It's also a reminder for us, church, na 2025, siya ang in charge sa mga laban na haharapin mo this year at hindi ikaw. Alam mo bakit ka napapagod? Kasi lagi mong inaako yung mga bagay na hindi naman dapat ikaw lang ang nagpapasan. For 2025, sabi ni Lord sa'yo, anak, ako ang maglilid ng mga laban mo sa buhay. Ipapanalo kita basta ako lagi ang in charge ng battle mo. Kasi kung sarili lang natin, mag-feel po tayo. Mapapagod po tayo, mababurn out po tayo. Pero paalala po ito sa atin na mag-submit po tayo at sumunod po tayo sa Panginoon. And letter B, it's a reminder for Joshua that the Lord's personal presence and powerful provision will be with him. Yung pagpapakita ni Jesus Christ kay Joshua ay reminder po na Joshua, nagpapakita ako sa iyo kasi gusto kong maranasan mo ako personally. Gusto ko, Joshua, makilala mo ako ng totoo. Heart to heart. And you know what? For this year, sana yan din ang prayer mo. Na mas makilala mo ang Panginoon personally. No, Lord, I want to experience you more. I want to know you more. And ang matindi niyan, yung powerful provision ni Lord, ano ba ibig sabihin nun? God's powerful provision is His infinite supply and power that no matter how impossible the problem may seem. Diba? Isip mo, Lord, di ko alam paano to, pero re-remind sa Lord, anak, I am your provision. Anak, I am here. So anong response ni Joshua when he saw Christ? Alam niyo po, Joshua responded with worship and submission. No? Inalis na yung sandalyas niya. Pagpapakita na, Lord, here I am ready to serve you and submit to you. Church, ito yung challenge sa atin. Sa Babad Week mo, ready ka ba natanggalin ang sandals mo? Pagpapakita na, Lord, di ba, our sandals sometimes symbolizes our pride. Pero sana tanggalin mo yung pride mo. Alam ko, magaling na po tayo, pero nire-remind sa atin, anak, pwede bang hubarin mo ang lahat ng meron ka? Sa oras na ito, gusto ko ulit bumalik ka sa panahon na walang-wala ka. Mag-serve ka sa akin, mag-submit ka sa akin. Ayan po yung goal natin for our Babad Week. Alam ko po, for this Babad, may iba't ibang klase po tayong ng fast. No? Sige, pakita lang natin very quick. Hindi ko po alam kung anong klaseng fast. Ang pipiliin nyo po, water fast, liquid, diba? Daniel's fast, vegetables only. Hindi ka kakain ng isang meal or 1 meal ka lang kakain. Some of you partial fast, media fast. Pero ang challenge ko po sa inyo, wag nyo pong i-miss ang Babad Week natin. Amen. Pwede bang sabi mo ulit sa katabi mo, see you sa Babad night. Again, consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things.
o excited ka sa amazing things, sana mas excited ka na mag-consecrate sa Panginoon. So lahat po ng handa na po, pwede bang tumayo tayo lahat? And gaya nga po kanina no, sa first service, ang instructions po, no? Sige po sa oras na ito, ipikit po natin ating mga mata. And if you are really desperate na ibuhos ni Lord yung breakthroughs niya sa buhay mo this 2025, be like Joshua. Remove your sandals. Hindi mo kailangang alisin yung sapatos mo ngayon, pero if you want to kneel down, if you want to cry out to God, be desperate, just do it. You are free to do whatever you want to do. Ang mahalaga, magkaroon ng matinding desire sa puso mo na, Lord, sa next 5 days, gusto kitang ma-encounter ulit. Lord, gusto ko maranasan ulit yung childlike faith. Na Lord, walang imposible sa'yo. Na Lord, for this year, magpapapurify ako, magsiset apart ako para sa'yo. Kasi, Lord, gusto kitang ma-encounter sa life ko. Gusto ko, Lord, na i-lead mo ako. Come on, today, have a desperate prayer to the Lord. You can open your mouth and speak. Come on, shikarabahanda, larabahanda.